Si Cathy Bonesa ay isa lamang sa mga estatistiko ng mga hindi pinalad sa kanilang pinapangarap na buhay kasama ang kanyang afam. Pikit mata siyang tumalon sa buhay may bahay sa ibang bansa sa pag-aakalang gagaan at aangat ang kanyang buhay. Ngunit dito pala magsisimula ang kanyang impyerno. Ang afam ay isang makabagong termino ng karamihan ngayon sa isang foreigner, lalo na kapag nakakarelasyon ito ng isa sa ating mga kababayan. Si Cathy Bonesa May Diocades ay ipinanganak noong ika-28 ng Agosto 1986 sa General Santos City, galing sa isang pamilyang salat sa yaman. Sa kanyang pagkadalaga ay nakakuha siya ng trabaho sa isang department store, ngunit hindi pa rin sapat ang kita para makaahon sa kahirapan. Gaya ng iba ay nangarap din si Cathy ng komportableng buhay at makatulong sa pamilya. Isa lamang siya sa estatistiko ng 18 milyong Pilipino na namumuhay below poverty line. Para makaahon sa buhay, ang iba nating kababayan ay nangingibang bansa, ngunit mahirap ito para kay Cathy na hindi nakapagtapos ng pag-aaral at mas kaunti ang opsyon kaysa sa mga skilled worker ng ating bansa. Ang iba naman ay sinuswerteng makahanap ng kanilang afam na hindi lamang buhay nila ang naiaangat kundi pati na rin buhay ng kanilang pamilya ay sinusuportahan ng napapangasawa nilang afam. Ang iba dito ay nakakakilala sa trabaho at ang iba naman ay mail order bride. Ang mail order bride ay isang paraan upang maipag-ugnay ang isang babae mula sa mahirap na bansa gaya ng Pilipinas sa isang afam mula sa mayayamang bansa gaya ng United States, Germany, Australia at Canada na naghahanap ng kanilang mapapangasawa. Sa mga nakalipas na taon ay dumadalas na din ang mail order brides sa bansang Japan at Korea kung saan manggagaling ang afam ni Cathy. Isang marriage broker ang mag-aasikaso ng proseso ng pagkikita at tuluyang pagkakasal ng afam at ng napili niyang bride. Hindi fairy tale ang maging isang mail order bride. Ang mga hindi pinalad ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng pagpapahirap at pang-abuso sa bansa ng kanilang afam o ng pamilya nito kung saan walang magawa ang ating kababayan na naka-isolate at walang ibang tatakbuhan sa banyagang bansa. Taong 1990 pa naipasa ang Republic Act 6955 o ang Anti-Mail Order Bride Act of 1990 na naglalayong protektahan ang mga kababayan nating Pilipina mula sa ganitong kalakaran. Maaaring maparusahan ang mga mahuhuling broker ng 6 hanggang 8 taong pagkakakulong at pagmultahin ng 8,000 hanggang 20,000 piso. Kapag isang foreigner naman ang marriage broker, ay agad siyang ipapadeport at pagbabawalan ng makapasok sa bansa pagkatapos ng kanyang sintensya at pagbabayad ng multa. Sa kabila nito ay marami pa ring patagong na gumagawa nito at kumakagat sa ganitong gawain. Ayon kay Eddie Benigay, Police Senior Superior Women and Children Protection Division ng PNP, there's a law there prohibiting the mail order bride. It is illegal, but then there are circumstances that the law are circumvented by these people because it is also the liking of Filipinas. You just want to get out of poverty, financial support, and that's why they get married here. Unang nilapitan si Cathy ng isang marriage broker taong 2009. Ito na ang pagkakataon ni Cathy. Sa kanyang isip ay mas mabilis pang makakakuha ng mapapangasawang afam kaysa makakuha ng disenteng trabaho sa ibang bansa na mahal ang gagastusin at napakaraming papel na aayusin. Ibinigay ni Cathy ang kanyang detalye kalakip ang kanyang larawan sa marriage broker. Sa kabilang banda naman mula sa farming village ng Tapgokari sa nayon ng Gwangju, South Korea, ay tumitingin ng isang katalog ang lalaking kikilalanin natin bilang ang 42 taong gulang na si Park Hyung-yong, isang mahirap na magsasaka. Nagkakaedad na si Park at nais niyang makahanap ng makakasama sa kanyang pagtanda. Ang katalog na kanyang tinitingnan ay para sa mail order bride. Nakailang lipat na siya ng pahina ngunit wala siyang matipuhan hanggang sa makita niya ang larawan ni Cathy at na love at first sight siya dito. Napagdesisyonan niyang si Cathy na ang kanyang mapapangasawa. Ngunit bakit hindi humanap si Park ng kapwa niya Koreano? Ito ay dahil nagiging pihika na rin ang mga Koreana na habang tumataas ang estado sa buhay ay mas pinipiling unahin ang kanilang career at pag-aaral kaysa mag-asawa. Mas practical ito kaysa mamuhay sa kahirapan dahil mahal ang pabahay sa Korea. Mahal din ang pagpapakasal at pagkakaroon ng anak na siyang magiging dahilan ng ilang taon o kaya naman ay tuluyan ng pagkawala ng career ng isang babae. Balik naman sa Pilipinas.
Agad na ibinalita ng marriage broker kay Kathy ang magandang balita na natipuhan siya ng isang AFAM na Koreano. Pumayag agad si Kathy na makipagkilala dito. Sa kanilang unang pagkikita ay aakalain mong kagalang-galang at may mataas na posisyon si Park. Naka-suit and tie, plansyado ang damit at maayos ang buhok. Habang si Kathy naman ay nakadress, kitang-kita ang mahinhin at mukhang masunurin. Gaya ng gusto ni Park sa kanyang mapapangasawa. Sa loob ng 2 linggo ay ilang beses nag-date sina Park at Kathy upang makilala pa ng lubusan ng isa't isa. Bagamat madalas ay nagmomustra lamang dahil hindi makapag-English si Park at hindi naman makapag-Korean si Kathy, ay hindi ito naging hadlang upang magdesisyon silang magpakasal. Sa mga oras naman nakasama nila ang marriage broker para maging communicator ay hindi rin ito gaanong makapag-translate dahil hindi din ito matataas mag-Koreano. Itinago niya din kay Kathy ang tunay na estado ni Park sa buhay at kung ano talaga ang trabaho nito. Nang dumalaw si Park sa mga magulang ni Kathy ay hindi din sila gaano nagkaintindihan. Pero naramdaman naman ng kanyang ama na si Larino de Ocades na mukhang mabait naman ang Koreano, aniya. Sa pag-alam ko po sa asawa ni Kathy, kasi nang habang hindi pa sila nakaalis, pumunta yon sa amin. Hindi kasi kami magkaintindihan, kasi hindi naman makaintindihan ng English. Senyas-senyas lang kami. Pero sa pag-alam ko, medyo mabait naman siya kasi may edad na. Hindi din naman umano nila mapipigilan si Kathy kung ito ang mapiling direksyon upang magkaroon ng komportableng buhay. Aniya, kasi yung desisyon niya, wala naman na kaming magawa doon. Yung kagustuhan niya, kami pumapayag naman sa gustuhin niya. Kasi naghahagad din niya na ang kanya, yung baka sakaling mayaman din siguro ang inisip niyong mayaman din ang maasawa niya. Kaya yun siguro ang naging desisyon niya na mag-asawa ng mga foreigner, ganyan. Matapos magpakasal ni Kathy at Park, ay agad silang nagtungo sa Korea. Nakikinita na ni Kathy ang ginhawa na sasabik na malasap ang matagal ng pinapangarap na buhay. Ngunit 2 oras pagdating sa Korea ay tumambad sa kanya ang realidad. Laking gulat at pagkadismaya ni Kathy kung saan siya iniuwi ni Park. Malayong malayo sa glitz and glamour ng Seoul, Busan at Daegu na ipinapakita sa mga Korean novelas at K-pop music video na nauuso sa Pilipinas. Narito ngayon si Kathy sa isang liblib na lugar, malayo sa kabihasnan, maliit ang mga bahay, kaunti lamang ang may 2nd floor at napakatahimik maliban na lamang sa paminsan-minsang tahol ng aso. Malayong malayo sa kabihasnan. Bukod pa dito ay hindi pala sang-ayon ang ina ni Park na kasama niyang nakatira sa iisang bahay. Kaya naman 2 oras pa lamang mula nang dumating si Kathy ay isang masungit at nakasimangot na mother-in-law agad ang bumati sa kanya. Hindi nagreklamo si Kathy. Wala siya magawa kung hindi magpakumbaba at subukang kuhain ang loob ng biyenan sa pagiging mabait at masunurin, lalo na't hindi pa siya marunong mag-Koreano. Parating kinagagalitan ng kanyang biyenan si Kathy. Maging ang hinahain niyang tsaa at ulam ay inireklamo nito sa anak dahil hindi pang Koreano ang luto. Ayon sa kwento ng ama ni Kathy, hindi raw siya gusto ng biyenan niya kasi habang nasa Korea siya, sinasabi niya na, "Mama, Papa, hindi kami magkaintindihan ng biyenan ko." Ang unang nag-abuso talaga sa kanya, yung biyenan niya na babae, kasi habang tumatawag siya sa amin, sinasabi niya, "Mama, ganito ang sama ng ugali ng biyenan ko." Yung asawa niya, sa sinasabi niya, okay naman, kasi parang mahal naman siya. Ngunit nagbago ang lahat matapos ang 1 taon. Nang mabuntis na si Kathy, naging mahinahon at maalaga ang kanyang biyenan. Akala ni Kathy ay sa wakas, magiging magkasundo na rin sila. Ngunit hindi naging magaan ang pagbubuntis ni Kathy. Dahil sa komplikasyon ay kinailangan siyang sumailalim sa cesarean section at ma-confine ng ilang araw. Dahil dito ay umabot ng $3,000 ang hospital bill ni Kathy at ng kanyang anak. Dahil walang ganong kalaking pera na agad mailalabas si Park, ay nangutang siya sa kanyang ina. Nagbigay naman ito, ngunit hindi niya ikinatuwa na may utang ang mag-asawa sa kanya. Unti-unti na namang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Kathy at ng kanyang biyenan. Parati ding sinisingil ng kanyang ina si Park na hindi na makatulog kakaisip ng mga gastusin kung paano bubuhayin ang kanyang mag-ina at babayaran ang sarili niyang ina. Ang masayang okasyon ng pagkakaroon ng bagong silang na sanggol sa bahay ay hindi naging sapat na dahilan upang palampasin ng biyenan ni Kathy ang galit nito sa kanya. Madalas na sinisingil ng mother-in-law niya ang kanyang anak at sinasabing kailangang bayaran ni Kathy ang utang nito sa kanya. Hanggang isang araw, iminungkahi ng kanyang ina kay Park na gamitin si Kathy upang kumita ng pera.
Kinilabutan si Park sa suhestyon ng ina. Ngunit dahil sa kagipitan ay napagdesisyonan ni Park na gawin ito. Dito na nagsimula ang bangungot ni Kathy. Sa pilitan siyang ipinarenta ng kanyang asawa sa ibang lalaki at siya pa mismo ang nakuha ng customer. Baliwala ang mga pagmamakaawa, pag-iyak at pagsigaw ni Kathy. Hindi niya lubos maisip na ito ang hahahantungan ng kanyang pangarap na isang disente at komportableng buhay. Ayon kay Jovita Montes, Deputy Secretary General ng Gabriela, if they don't follow orders, they will be subjected to different kinds of abuses. Sometimes, they even would not even eat. They would just eat the things that were given to them, but they would not be allowed to do other things. They would be confined at home or they would be isolated. Isang beses lamang daw hinahayaang kumain sa isang araw si Kathy. Minsan, tumawag ito sa kanyang mga magulang at nagmamakaawa na padalahan siya ng pera upang makauwi. Ngunit hindi niya sinabi sa mga magulang na siya ay pinarerentahan ng kanyang asawa sa ibang lalaki. Sa kapatid niya lamang ito inamin. Ngunit dahil mahirap lamang din ang kanyang pamilya at walang maipadala, ay lumapit ang kanyang mga magulang sa DFA upang humingi ng tulong. Bukod sa pinabalik-balik sila ay sinabi ng mga ito na nasa maayos na lagay ang kanilang anak. Anya, sa DFA may isang tao na nilapitan namin. Habang nasa hospital na yung anak ko, lagi tumatawag sa amin nagmamakaawa. Kinokontak yung DFA niya si Wilbert Reyes na kung pwede, tingnan nyo yung anak namin sa Korea. Kung ano ang nangyari kasi nagmamakaawa sa amin. Ilang beses kami pabalik-balik sa DFA. Biro mo ang layo. Sa Valenzuela, nagpapromise lang sa amin na okay na yung anak mo. Nakita namin doon, okay, nasa hospital na siya, kapapanganak niya lang kasi. Ayon sa isang article ay na-confine sa psychiatric ward si Kathy ilang buwan matapos manganak noong Oktubre dahil sa labis na kalungkutan. Ayon sa isang video kung saan sinagot ng Philippine Embassy sa Korea ang mga katanungan sa nangyari kay Kathy. Oktubre 2010, kasama ang ilang Korean police bilang gabay dahil sa may kabundukan daw nakatira si Kathy ay dinalaw nila ito habang kasalukuyang nakakonfine sa Hyundai Hospital dahil sa matinding kalungkutan. Hindi nakakausap ng mga opisyal ang doktor dahil supresa ang kanilang pagbisita upang malaman ang totoong kalagayan ni Kathy. Pagkahiwalay na in-interview si Kathy ng mga opisyal ng Philippine Embassy at si Park naman ng Korean police. Ayon sa interview ay tinanggi ni Kathy na siya ay sinasaktan ng kanyang asawa at away mag-asawa lamang ang nangyari sa kanila, hindi isang bagay na hindi niya kayang ayusin. Bago umalis ay binigyan ng mga opisyal si Kathy ng mga numero na maaari niyang tawagan kung sakaling kailanganin niya. Ngunit hindi nila alam na si Kathy ay mayroon pa ring komunikasyon sa kanyang pamilya. Nobyembre umano ang huling tawag ni Kathy sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Kwento ng kanyang ama ay puro iyak lamang ang kanilang narinig sa tawag ni Kathy. Anya, last niyang tawag sa amin November, nasa hospital kami, alas 12 yata ng gabi. Tumatawag siya sa amin, iyak na lang ng iyak hanggang sa naubos yung boses niya. Hindi namin maintindihan kung anong nangyari. Tinatanong namin, ano bang nangyari sa'yo anak? Iyak lang siya ng iyak hanggang maubos yung boses niya. Pagdating ng ika-11 ng Enero 2011, nakita ang patay si Kathy sa isang abandonadong bahay. Ilang bloke lamang ang layo mula sa tahanan nila ni Park. Sa ibang article naman ay sinasabing nakitang walang buhay si Kathy sa sahig ng kanilang bahay. At ayon naman sa article mula sa Vera Files ay sinasabing umaga ng araw na yon ay napansin ng father-in-law ni Kathy na si Park Yong-shin, hindi palaging nababanggit sa mga artikulo, na siya ay nawawala. Anya, ay tinahak niya ang snow pataas ng bundok kung saan umano umaakyat paminsan-minsan si Kathy noong mga nakaraang buwan. Nagtatrabaho noon ang asawa ni Kathy na si Park habang ang mother-in-law naman ay nasa kabilang village. Mga 11 AM ay nakita niya si Kathy, patay, sa abandonadong bahay. Ang posisyon na kanyang kinalalagyan ay matatanaw mo ang buong village. Dumating ang mga polis at ang konklusyon nila ay sinadyan ito ni Kathy sa kanyang sarili. Labis-labis ang hinagpis na naramdaman ng pamilya ni Kathy nang mabalitaan ang kanyang sinapit. Hindi sila makapaniwalang gagawin ni Kathy iyon sa kanyang sarili, lalo na at ito ay isang debotong Katoliko. Isang sertipiko lamang ang ibinigay kay Kathy dahil ang protocol ng Korea kung saan karaniwan ng sanhi ng kamatayan ang nilang sarili ay hindi na ginagawa ng otopsiya, maliban na lamang kung may makitang foul play o magsuspecha ang prosecutor's office at kung nanaisin ng kanyang pamilya sa Korea
na siyang tumanggi rin sa autopsy. 8 araw pa ang lumipas bago maiuwi ng Pilipinas ang mga labi ni Cathy. Una itong itinurn over kay Antonieta Odi, isang medical legal officer ng City Integrated Health Services Office ng General Santos City upang may autopsy. Ngunit iba ang kanyang natuklasan, taliwas sa sinasabi ng sertipiko ni Cathy mula sa Korea. Ayon sa investigasyon ni Odi, sa itsura, lokasyon at klase ng sugat ni Cathy, ay nagkaroon siya ng konklusyon na hindi si Cathy ang gumawa nito sa kanyang sarili. Magadi ng mga kidney at utak ni Cathy. Ang nakalagay sa sertipiko ni Cathy mula sa Korea, siya ay gumawa nito sa kanyang sarili at ang uri ng pagkamatay ay isang aksidente. Ngunit ayon naman sa doktor na tumingin sa kanya sa Hyundai Hospital, isang translation error ang nangyari kaya aksidente ang nakalagay imbis na siya ang gumawa nito sa kanyang sarili. Sa investigasyon naman ng Incheon Women's Hotline, tumanggi magbigay ng detalye ang mga tao na malapit kay Cathy at ilang kaibigan ukol sa nangyari sa village. Ang nagbigay lamang ng testimonya ay ang pamilya ni Cathy at mga kapitbahay. Maging ang dating nag-iisang Pilipinong kapitbahay ni Cathy ay itinanggi na sila ay magkaibigan at nagbigay lamang ng impormasyon sa kaibigan ng kanyang asawa na kakaiba umano ang ikinikilos ni Cathy. Iyon lamang ang sinabi sa kanya. Sa kanilang village, si Cathy ang sinasabi nilang nababaliw. Sinasabi nilang nakikita daw nila ito sa may kalsada na naglalakad ng nakapaa at paminsan-minsan ay walang saplot. Ayon pa sa isang Koreano na kapitbahay, ay pumunta daw si Cathy sa kanila isang gabi at binuksan ang pinto ng heater at napaso ang sarili. Inisip na lang ng lahat na nagkaroon ng postpartum o labis na kalungkutan si Cathy matapos nitong manganak. Ayon sa kanyang mga biyanan, ay nag-iba daw ang pag-uugali ni Cathy sa ika-9 na buwan ng kanyang pagbubuntis. Nagsimula siyang tumambay sa may bundok at natutulog umano si Cathy sa isang maliit na simbahan sa kanilang village tuwing gabi. Nang tanungin ng kanyang father-in-law si Cathy kung ano ang problema, ay hindi naman niya maipahayag ang nararamdaman dahil kaunti lamang ang alam niyang Korean. Kaya humingi siya ng tulong sa isang Korean teacher para mag-translate para kay Cathy. Sinabi umano ni Cathy na wala daw siyang problema. Gusto lang daw niyang mas lumala daw ang pag-iisip ni Cathy nang maging mas kakaiba ang kinikilos nito at parating tila laging nalilito. Dumating pa sa punto na gusto niyang bigyan ng kape ang kanyang bagong silang na anak, kaya napag-isipan nilang makakabuti kay Cathy kapag nakadalaw ito sa Pilipinas. Magkasama dapat na uuwi si Cathy at Park sa Pilipinas, ngunit sa huling sandali ay nag-cancel si Cathy. Pero ayon sa kuya ni Cathy na nakakaalam na siya ay uuwi, ay hindi umano sang-ayon ang mother-in-law niya dito. Nang pumanaw naman si Cathy, nakipag-coordinate sa pamilya Deocades at Philippine Embassy si Jolly Regacho. Nang malaman niyang nais ipakremate ng kanyang asawa si Cathy, naisip niyang may mali sa kaso. Kaya pumagit na ang Philippine Embassy at ipinauwi ang mga labi ni Cathy sa Pilipinas gaya ng kahilingan ng pamilya niya. Ang asawa ni Cathy ang gumastos para sa transportasyon ng kanyang mga labi pabalik ng Pilipinas. Hanggang ngayon ay hindi pa nalulutas ang kaso ni Cathy at ikinalulungkot din ng kanilang pamilya na hindi man lang nila nasilayan ang 5 buwang gulang na naiwang anak ni Cathy. Sana tulungan nila ako, yung gobyerno natin, maano tong kaso ng anak ko. Hindi pa naanuhan ng hustisya yung pagkamatay ng anak ko. Ano pa ako sa Korea, may apo pa ako. Yung anak ng anak ko hindi ko pa nakikita hanggang ngayon. Iyan ang huling panawagan ng ama ni Cathy sa isang interview. 24 na taong gulang lamang si Cathy Bonesa. Isa lamang siya sa libo-libong mail-order bride na hindi pinalad ng kanilang happily ever after sa piling ng kanilang afam. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Cathy Bonesa? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.